Solid ng unang unang encounter. First virtual meet up. Boss, turuan mo ako mag-live. Sa boss, dapat yung TikTok live, medyo ang hirap lang talaga gamayin nun sa una, pero yun, nakaka-enjoy din gamayin yung boss. Ang nasa isip ko kasi kanina, all this time, mag-OBS, yun lang isa-set up ko. Yan lang. Para nakakonect dun boss sa sa TikTok. Mismo. Ayun ang pagkakaintindi ko, but oo nga pala, may TikTok live nga pala. Boss. Pero ayun, hindi ko din nabanggit eh. My bad, di ko nabanggit kanina yung yun. Bro, it's my bad, bro. It's my bad. Okay lang, quiz. Pero, kumusta? Kumusta, bossing ko? Okay naman, saya. Happy. Dapat kahapon tayo, di ba? Pero boss. Sorry talaga. Yun din, ang dami ko ng sorry sa'yo, boss. Ang dami ko lang yun. Sa'yo. Walang kakaso-kaso, boss. Tsaka daming naghihintay sa'yo dito. Bakit? Ayun nga, actually may mga nakikita ako nagbe-mention sa akin na i-guess mo daw ako. Sabi ko, bakit? Bakit ako? Ano bang meron sa akin? Parang ganun. Gusto daw nila ng advice mo, boss, ganun. Advice saan? Madami silang tawag doon. Kasi sanay sila pag nagto-talk ako dito sa Will Talks, parang yung ano ba? Ang bread and butter ko kasi love eh. Love talaga. Yun talaga lagi ko pinag-uusapan. So parang sabi nila iba ang wisdom ni Quiz Yo. Marami tayong matututunan. So uy, excited. Bakit? Kaya napa-message ako sa'yo agad nun, bossing. Ako talaga, ang ko naman sa stream, hindi, ang motto ko, I never lie. I never lie talaga. Kung ano ko on cam, yun ako off cam. Kaya sinabi ko talaga agad sa kanila, uy guys, hindi ko nasubaybayan yung vlogs nila bossing, tsaka hindi ako ganong familiar kay Quiz Yo. Pero si Quiz Yo, napapanood ko yung podcast clips niya. Doon ko siya una nakita. Yung may podcast kayo ng Team Payaman, bossing, tapos yung mga tsaka parang naging guest ka ata sa isang podcast. Ayun, yun yung mga una kong napanood sa'yo, boss. Kaya okay, parang alam ko na yung sinasabi mo. Yung ba yung mga kami, mga mukhang nakapambahay, mukhang di pa naligo, ganun. Hindi naman. Speaking of moto, boss, ako nagkataon lang na sa mga guests ko, nagkataon kasi ka-stream ko nun si Boss Doggy. Pareho kami ng moto lang din na, ayun, never lie. Ikaw, boss, ano moto mo in life? Baka sakaling matuto rin ako, maka-adapt ako ng... In life? Alam mo, sobrang sa akin yan, Sobrang, paano ba? Ano motto in life? Mantra ba yan? Yung ba yun? Hindi. Parang yung pinangawang may keeps you going. Oo, parang, lakasan mo volume ni Yo sa DC. Ay, sorry guys. Naka-full na sa akin. Ako yung mahina. Kailang tingnan ko. Hey, boss. No problem. Yan. Malakas ng pupa. Solid. Cozy ng setup mo, boss. Cozy. Nakakatuwa. Talaga ba? Oo, cozy. Sa kwarto lang ako. Ayan. Okay na. Ayun, boss. Anyway, moto. Moto. Bawal umihi. Putol Hindi yung ganun. Yung parang kunwari, ako dati favorite, ang motto ko dati when it comes to life, kasi may pinapanood akong movie nun, yung Meet the Robinsons, yung parang, keep moving forward, mga ganun. Hindi yung ganun, boss. Kala, motto in life? Life in general? Yes, life in general, boss. Ang hirap naman. First tanong mo, hirap na hirap ka agad ako. Hindi, boss. Chill lang yan. Naalala ko lang kasi nabanggit lang yung yun talaga. Gusto ko lang unfiltered conversations kasi when it comes to Will Talks. Parang raw, lang. Oo naman. Okay. Notin. Ano yun yung don't do what others do you? Ganun. Yun ba yung parang golden, yun. Basta yun. Gets ko yung thought, boss. Don't do others do to you. Gets ko yung thought, boss. Oo.
Yun. Yun sa'yo? Yun ang nagpapaano sa'yo? Well, ito, pinakamagandang sa tingin ko is motto. Parang, hindi naman motto, pero let's say na, ang tawag, di ko alam pero, this is how I see life in general. The more na stretch ka, the more na mas malayo yung mapupuntahan mo. Ayun. Yun na lang, yun yung feeling ko na motto ko na the more na mas nape-pressure ako, the more na alam ko na mas maganda yung mapupuntahan ko or the more na mas malayo yung mapupuntahan. I think yun. Ayun. Gusto ko yung term na yun, yung stretch. Kasi nalaman ko lang yun lately na hindi ako nasa stress. Ini-stretch lang ako. Parang iba kasi pag na-stress ka, parang parang problema agad. Pero pag ini-stretch ka lang, parang inaano pa yung capabilities mo na may kaya ka pa ganun. Yes, ayun yung parang for me na kahit sobrang hirap na ng mga pinagdadaanan natin and all. We are more of being tested, like what you said. We are being tested and we are being more stretched. Because ang pana kasi, the more na mas ini-stretch mo yung arrow away from the bow, mas malayo mapupunta mo. Yun yan. Sure ako dun. Sim. Yeah. When it comes to being stretched, Kois, may part ba na sige sa life in general lately na feeling mo, eto, mukhang binabanat na naman ako ngayon Yes, of course. Parang ang nangyayari sa akin and in general. Alam ko pinipressure ako ni Lord sa mga pinagdadaanan ko right now. And yes, I can answer yes na ini-stretch niya ako ngayon. Pero parang iba feeling na alam mong Oo naman. Iba yung feeling kasi ito kagandahan Dahil meron akong tiwala sa Diyos. Parang mas ako doon. Parang doon na ako nagre-rely sa Kanya. Kasi ako, me alone, I can't do this, bro. Parang I have someone na kakausapin ko lang siya, ikaw na bahala dito. Then everything will just flow. I will just do my thing, then everything will flow. Basta binigay ko lang sa Kanya. Ewan ko kung nagme-make sense ako. Yeah. Para lang akong may backup. Parang, alam mo yun, meron akong Dwayne The Rock Johnson sa likod. Pre, ikaw na dito, pre, Parang ganon. Si boss. Kumbaga, hindi lahat asa, no? Hindi lahat, Parang, Oo. Pero it doesn't mean na maghihintay lang ako or what. I need to do my job pa din. I need to do my thing pa din. Yun. Yes. Hirap din na tawag dun. Paano mo quiz dati when it comes to, okay lang naman tanongin, sa natanong ko kanina sa life, pero sa love life, when it comes to love life, or past experiences mo noon when it comes to love, may time ba na pag feeling mo, ano ba to, ini-stretch lang ba ako o hindi na talaga to para sa akin? Ay nako. Kayo talagang mga kabataan kayo, puro kayo pag-ibig. Kung mag-aral kayo, charot lang. Di bro. Actually yung question na yan, it is something na na mapapaisip ka din talaga nakakapagod siya. Unang-una nakakapagod siya. Nakaka-drain. Di lang basta nakakapagod, nakaka-fed up. When it comes if you are being stretched or sinasabi na sa'yo na hindi talaga yun siya. Talagang mag-overthink ka nun. But the more na nagiging mas nagiging malapit ka pero mas malapit ka kay Lord. Or na mas may intindihan mo ano yung nangyayari. Yeah. And for me kasi, with my personal relationship with Lord or with God, parang, yes, He is telling me na you're just, basta, di ko maano, pero the experience is talagang he keeps on telling me na hindi na, tapos na. But ako lang yung makulit. Minsan kasi ganun tayo.
mas makulit tayo kaysa sa... Kasi di lang signs ang binibigay niya, no? Pero he is telling you right in front of your face. Di na. Kaya magkaiba yung tinitest ka lang and sinasabi sa'yo na ito na yon. So, be sensitive on it. Ako medyo sensitive ako sa mga ganon. But ako lang yung makulit. Sige, kaya pa to. Parang push pa. Push pa. So, what I learned from that, I am being stretched of my faith. Di ko siya tinitingnan na kung siya pa rin ba talaga for me. But I'm just being tested kung ikaw ba, yung tiwala mo ba para sa akin ba? Parang ganun yung sinasabi niya sa akin. I don't know, pero sorry, medyo nagiging ganun yung usapan natin. Kasi this is my personal experience. Yes, and boss. This is what I learned. What was your prayer, boss, nung time na feeling mo medyo challenging ang love? Ano lang, pinaka-effective sa akin is akayin mo ako dito. Yun lang. Yun lang, bro. Legit yun. Kasi, the more na you're asking him, siya pa rin ba or whatever, hindi yun eh. You're just putting a burden to your heart, to your mind, especially sa mind. And wala kang pahinga dun, bro. Nakakawalang hiya yung feeling na. Nakakawalang hiya. And sabi ko na lang, Lord, talaga hindi ko kaya to. Ikaw to. Just let me do my thing. Pero lahat ng nararamdaman ko, anxiety ko, lahat ng pagod ko, please take it off of me. Pare, nag-work ka. Ewan ko sa inyo, pero sa akin. Yeah, felt. Nabanggit mo lang kanina, Kuis, na yung, siyempre, mapapatanong ka, siya pa ba? Ganyan. Paano mo ba malalaman na, or meron ka bang thoughts na, uy, siya na to? Or paano mo ba malalaman, kung in the future, paano mo masasabi sa self mo na, ay, siya na yung the one, ganun? Alam mo, ang hirap din ng tanong mo, ha? Pero ako din kasi hindi ko alam, boss, paano may mga tatanong din sa akin, paano ko ba, Kuis, malalaman ko siya na yung the one? Actually, hindi ko alam eh, basta, paano ba? Paano nga ba, Kuis? May girlfriend ka na ba? Wala. Meron, boss. Meron. Meron ka na. You can say that she's the one? I can say that she's the one. Yes. Ibig sabihin, nafe-feel mo. Yeah, nafe-feel, no? Pero, kumbaga, pag i-elaborate mo, paano mo masasabing, yeah. Kasi for me, guys, ako to, for me, it is more than a feeling. But, the confirmation itself, mas doon ako nagli-lean on. So, paano yung confirmation na sinasabi natin? If you are praying for someone na, Lord, ito yung gusto ko. Be specific. Lord, gusto ko ganito. Ito yung edad niya. Gusto ko mahaba buhok. Gusto ko singkit. Gusto ko medyo malaking ngipin sa harapan na maputi. Yung mga ganun tipo. And, if you know na na-meet mo siya or mamimit mo siya, it will happen, bro. In just a split seconds, parang as you go and know her, you would know eh. And kasi in my mind, I have my checklist. Yeah. Isa lang naman hiniling ko nun eh. Yeah. Isa lang hiniling ko. Sabi ko, Lord, gusto ko yung kilala ka din. Gusto ko yung we have the same faith. That's it. Isa lang checklist ko, bro. Nangyari yun. Nangyari yung checklist ko na yun. So, we share the same faith. And that's it. Paano ako nagkaroon ng checklist? Because of my past experience, of course. Yeah. May past experience ako eh. So, dun sa past experience ko, ito yung mga ayaw ko. So, ang naging checklist ko is, ito naman talaga, ito yung gusto ko ngayon. Yeah. So, check siya. Ayun. Yun lang, bro. Felt talaga? For me, Oo. Pero, totoo, boss, totoo yung sinabi mo na doesn't mean na nag-work sa akin, can work for others too. Kasi, everything is subjective naman. Kung paano sa akin, kung ganito coping ko eh. Kumbaga sa inyo, baka hindi. Pero, kasi tayo eh. Parang, we are designed differently. Yes.
'Di ba? Ako Mm. dinisign ako ng may bigote, ikaw wala. Yun. Ganun lang kasi, 'di ba? I mean, Sim. 'di ba? I mean, ganun sa simpler terms pero it makes sense. 'Di ba? At also, di naman din tayo parehas ng journey. Iba pinagdadaanan ko, Yeah. iba pinagdadaanan mo. Iba yung pacing ko, iba yung pacing mo. Yes. So, sabi ko nga, ang disenyo ng pagkakagawa sa akin is ganito. Kaya kung paano niya ako kausapin, kung paano ako kausapin ng Diyos, or paano siya may pag-communicate sa akin o gumawa ng bagay for me. Iba, kumpara sa'yo. Ayun. Nagbe-make sense ako. Yeah. Legit. Ako ramdam ko ngayon, kaya, alam mo, noon pa boss, excited din ako nung unang nag-agree ka sa akin. Talagang parang shooting my shot lang noon yun. Sabi ko, boss. Grabe ka naman. Legit yun. Sabi ko, shooting my shot lang. Tapos, guys, alam nyo ba, nag-reply agad si Kuis. Hindi niya pinatagal hindi matagal yun eh. I think yun, the day mismo din nun, nag-reply si Kuis Yo sa akin. Kaya, yes, kaya sabi ko, uy, grabe. Kaya thank you talaga, Kuis. That was before, Holy Week, no? Yes, before Holy Week. Yeah. Nag-message ako nun. Ayun, maraming tanong sa akin, Kuis, na gusto ko rin tanongin sa'yo. May mga tanong sa akin na, pinaka-basic, paano mag-move on? Diba? Parang kailangan ng blueprint paano mag-move on. Alam mo, yun nga di ba? Iba-iba tayo ng coping mechanism Pero ako ang nag-work sa akin, pare. Mahalin mo ng todo. Oralin mo lang siya. And ayaw na niya, pero may nararamdaman ka pa, buhos mo ba? Kinaumagahan, na-realize mo na, ay feeling ko meron pa, mahalin mo pa. Kinaumagahan ulit. Teka lang, parang ayaw ko na. Mahalin mo pa ulit. Ubusin mo yung sarili mo. Tanggalin mo sa sistema mo siya. Talaga ibuhos mo pa lahat. Kung tawagin niya, ikarinyo brutal. Ako, ganun ko siya kinuha kasi wala Wala ako nakikitang ibang way Parang, kasi alam mo naman ang isang pag-ibig, dalawa yan, di ba? Two-way siya. Pero kung one way na lang kasi, mapapagod ka. Di ba? Ganun siya nagwo-work And, maraming pagkakataon na iisipin mo rin na dapat dati pa lang pala, alam mo yung pagkatapos mo mag-move on, dati pa lang ginawa ko na to, dati pala ganito na lang, whatever. O alam mo, magugulat ka na lang kapag katapos ng pagmamahal mo sa kanya ng sobra, magugulat ka na lang tapos ka na sa kanya. Gang! Ganun yun! Diba? Ganun ka harsh ang pag-ibig. Ganun din siya kasarap. To the extreme siya, wala siyang gitna, bro. Kung ayaw na sa'yo ng tao, mahalin mo pa. Todo mo lang. Ganun lang siya. And now? Hanggat sa wala nang maramdaman, boss, no? Hanggat wala ka nang maramdaman. Ganun siya ka brutal for me. And ganun ko siya nakita, ganun ko siya naramdaman. Talagang literal. Ikaw ba yung type Kuis na na pag alam mong hindi na nagwo-work, nagmo-move on ka na agad habang kayo pa? Or talagang after everything na relationship, tsaka ako mag-move on? Kasi may mga ganun, boss, diba, na kaya habang nasasaktan sila sa relationship, parang nagmo-move forward na sila, baka wala na talaga to, ganyan. Hindi. Mo muna, ako, sabihin ko is, try to work it on muna. Or talk to your partner muna. And much better kung parang wish for the best pa din, 'di ba? Alam mo 'yan. Wish for the best pa din. Kausapin mo siya and all, tapos maganda kasi alam din niya ano na yung pinagdadaanan mo 'di ba? Yeah. And if that someone is having a hard time pa na ma-cope up yung nararamdaman niya, wag mo rin pilitin agad, alam mo 'yan. Yeah. For example, tayong may kapartner ka na
uy, ito nararamdaman ko, ganito, ganyan. Huwag pilitin agad na, uy, mag-ayos na tayo. Alam mo yun? Kung gusto nila magkaayos sa ganung punto. Pero, it's better to talk to your partner muna before doing anything. Yun yung akin. Yun yung take ko dyan. Ikaw ba yung tipo, Kois, na pag merong argument, gusto mong matapos agad kaysa matulog ng hindi kayo okay? Or okay lang sa'yo, ipagpabukas na lang, tapos bukas na lang ayusin? Kasi 2 types yun eh. Na kailangan ko muna pahinga, itutulog ko na lang muna to. Yung isa naman, mahirap matulog ng ang hindi okay. Ganun. Oo. Ako, mas gusto kong kausapin muna siya bago ako matulog. Kasi, I don't wanna sleep nang meron akong nararamdaman, may heavy heart. Ayoko nun. Pangit tulog pag gano'n. Mas Hirap gusto kong boss, matulog ng... Oo. Hirap. Ikaw kahit ito kahit kaibigan lang natin Yeah. nakasamaan natin ang loobin, all. Parang, bago ako matulog, iisipin ko yun yung mga sinabi ko, yung mga naramdaman niya. Ayun, alam mo yun? Sa mga sinabi ko, parang isipin ko, parang, paano ako matutulog na ito? Kasi i-overthink ko siya. Tapos kinumagahan, ganun pa rin yun. Di naman nawala yung yung pinag-awayan niya yung naramdaman ko yung heavy heart. Ulit lang din kinaumagaan So might as well, bago pa matapos yung araw, dapat na pag-usapan nyo na yung dapat yung pag-usapan. Yun naman yung sa akin. And also, you're also practicing yourself to talk to your partner. Diba? Yung alam mo kahit, okay, sabihin natin, umupa na yung galit. Kasi pangit din. Mag-uusap kayo ng pares kayong galit. Pares mainit, no? Sim, boss. Hindi mag-work yun. Walang ganun sa mundo. Ang maganda, pares na kayong mahinahon. Ano ba nangyari sa atin? Ba't ka ba ganito? Ba't ka ba ganyan? But you're going to talk for a solution. Yeah. Pag hindi kayo mag-aaway. Susumbatan, no, boss? Hindi kayo magsusumbatan. Kasi you guys are partner So, you should talk. Ano yung next move nyo? Nyo. Sim. Diba? And, ang kagandahan kasi pag meron kayong communication, mas maganda yung flow ng relasyon, mas madaling lakarin, mas madaling takbuhan. Ewan ko, nag-make sense ako, pero what I'm trying to say here is, communication is the key. Yun talaga. Sobrang laking bagay na pag ito rin parang tinuturuan mo rin yung sarili mo na kumprontahin siya sa naramdaman mo. Siya din, for you, ganun din. Diba, the more kasi na nag-uusap kayo about just sa naramdaman nyo or sa isang relasyon, mas tumitibay yung relasyon nyo, mas kayo, mas glued kayo kasi ang dami nyo na napagdaanan. Ganun. Relate ako doon sa yung heavy heart. Hirap nun, boss. Tsaka Hassle, no? Ramdam ko yung sakit tanungin ng ano ba nangyari sa atin? Diba? Tsaka ang pangit din na pag naipon kasi yan, bro, pumoto ka, shutdown lahat yan. Yeah. Alam mo yun, pag dumating ka sa punto ng buhay mo na bigla ka na lang nagalit na, ikaw ba, ganito, ganyan? Ikaw ba, sino ba tangina? Yeah. Pare, hindi solusyon talaga yun. Hindi solusyon. Ang pinaka-solusyon is mag-usap kayo. Pag-usapan nyo yung dapat yung pag-usapan. Tukol sa ano man yung kahit nga pinagtampuhan lang Yeah. Uy, na-open ba kita dito? Maganda rin yung ganun, yung ikaw mag-open. Uy, na-open ba kita dito? Mali ba yung sinabi ko tungkol sa'yo? Maganda rin yung ganun. And the more na nag-uusap kayo, the more na mas yung bonding nyo sa isang relasyon, mahalaga yun kasi. And ito din bakit tayo sa mga kaibigan natin, mas madali natin silang pag-openan ng nararamdaman natin about sa partner natin. Bakit hindi natin gawin yun sa girlfriend natin or sa boyfriend natin, di ba? I mean, yung dapat kakampi naman talaga natin. Friend nga Yeah. Diba? Yeah. Yung sa mga kabataan na to, kung ano ginagawa.
But get through. And we'll sing. Sorry. Yan yung mga ano kaya yung mga nagpapa-advise sa akin na uy, so ikaw mas malapit pa siya sa ano niya. Sinasabi nila yung term nila ngayon, yung girl best friend, boy. Sabi ko, ba't ba kasi nagkaroon pang term na gano'n, na girl ganito, boy ganito? Kung best friend, I mean, best friend lang, pero kayo parang binibigyan nyo kasi ng romantic yung pagka best friend nyo na ano ba yan? Usually yung mag-best friend nga dapat, boy, bahala ka dyan, ganyan, gay, push mo yan. Kung tingin mo, gusto mo, okay, supportahan kita. Hindi yung pag nag-away, takte, parang lalambingin mo pa. Wala namang nangyayaring ganun na, home sim. Yeah. Ako, gets kita, bro. Yeah. Gets ko yung sinasabi mo eh. Oh, madami kasi nagtatanong sa akin ng quiz. Talaga? Kasi kayo, puro pag-ibig kasi inuuna na itong mga taong to. Charot lang. Well, alam mo kasi, ang take ko naman dyan sa mga girl best friend and all, as long as walang mali siya, wag niyong pagbawalan. Kasi, pangit din naman na yung mundo niya is iikot lang sa'yo. Yun. Itigal na nila. Yun. Ang pagkakagawa sa ating mga tao is maging social. Makipag-social, 'di ba? Yeah. Pero if you're going to put malice on it, ibang usapan na 'yon. If you're going over the bakod na, ibang usapan na 'yon. Yeah. Suntukan 'yon, pare. Ayun, pero all in all, wag niyong masamain. Yeah. Diba? Pero kayo din namang mga best friend kayo. Yan. Wag niyo rin lagyan ng kulay. Yes. Kung gusto kang kausapin ng best friend mo. Hindi na may meaning agad. Oo, wag ganun. Di ba? Pag ganun, suntukan. Minsan kasi imbis na sumuporta talagang di mo alam kung diba? siya rin ba Parang ang lumalabas kasi abangers kay. Yun. Kaibigan ang lang. Ang pangit sa feeling yung kung nakaabang ka pala all this time, nintay mo lang pala magkagalit, ganun, magkaaway. Para kang kupal. Parang ang liit ng tingin mo sa sarili mo na hindi ka makakakuha ng girlfriend na para sa'yo. Kailangan pang abangan. Diba? Pangit lang. Talaga itong mga to. Gigigil to. May, ano ba tanong sa akin? Ayun, may tanong sa akin dati, boss. Closure. Sabihin na natin siguro sa in general, mapa friends or relationship. Importante ba sa'yo, boss, mayroong closure? Teka lang. Closure in sense na kailangan niyo pa ulit. If wala kayong usap dati, kailangan niyo mag-usap na, uy, ganito, kaya ganito, gano'n. Actually, yes and no eh. Yes, siguro kasi for feeling ko lang. May mga bagay kasi na ba't ba kayo magko-closure? Para saan ba yun? Teka lang. Napaisip ako. Para saan ba ang closure? Kasi bigla kayo di na nag-usap, boss, no? Nag-end na kayo? Oo. Okay. So, nag-end na. The end, no? Yeah. Diba? Parang, kung lalagyan pa ng term na closure, para saan pa nag-end na? For example, ako, inaway ko for example yung girlfriend ko. Inaway ko. Tapos lumayas ako sa bahay nila. Ay, sa bahay na binuo namin. Kunyari, nag-live-in kami for example. Lumayas ako. Pagkalayas ko, iisipin nun for sure ng ex ko nun or ng girlfriend ko nun na wala, tapos na to. End na yon, okay na yon. Yun yung closure na tingin ko. So, ang hirap tuloy. Napaisip tuloy ako. Para saan pa yung closure? May gusto pa kayong pag-usapan pa? Diba? Diba? Ano pag-uusapan nyo? About sa nangyari sa inyo? Bakit? Para saan pa, boss, no? Para saan pa? Diba? And also, para
pagdating sa ibang partner natin, is alam natin sa isa't isa na yung mga pagkukulang natin. Bakit pa? Pwede naman doon ko na malaman yun sa bago kong hindi ko alam Sorry kung nasasagot ko ba bro? Yeah, Sorry. felt ko yun, boss. Felt ko yun. Kasi ako mismo, bossing, share ko lang din. Go lang. When it comes to closure, hindi na ako naniniwala doon sa kailangan pa natin mag-usap na. Kunwari, iniwan mo ako, bigla-bigla. Iniwan ako ng girlfriend ko bigla-bigla. Tapos, pipigilan ko yung self ko mag-move on ng ilang taon or gaano katagal kasi wala pa ako nakukuhang sagot sa kanya. Yung pag-iwan niya na, yun yung sagot Kaya close na. Sarado na kami kasi umalis na siya. So, bakit ko binibitin si self ko? Diba? Paano kung di siya sumagot? Tenga lang ako dito. Wala lang. Ganun. Kaya felt ko yung sa'yo, boss, na kung pwede naman, ba't sa kanya ko pa hihingin yung sagot kung pwede ko naman malaman na, eto deserve ko dun sa sarili ko or dun sa susunod kong makikilala. Oo. Yun lang. Pero, may nabasa ako isang comment peace of mind daw. Peace of mind. Ayun. Ikaw, ang thoughts mo dun, Kois? Good point din yun. Kasi yung iban, maraming tanong sa utak nila na feeling nila kailangan masagot nung ex-partner. Siguro, let's say na lang na part ng moving on niya yung closure na hinihingi niya. Para alam niya din sa sarili niya na dito ako nagkamali, dito ako whatever it is. Diba? Siguro for his peace of mind as part of his moving on or her moving on, siguro bigay na natin sa kanila yun. Yeah. Siguro, lang siguro siya, stepping stone for you to move on. Siguro, no? Hindi ko rin talaga kasi alam. Alam mo naman ang mundo ng pag-ibig, sobrang lawak, sobrang sarap, sobrang sakit. To the extremes lang, dalawa lang sarap tsaka sakit. Ano ba, speaking of extremes ng love, ano ba proudest, masasabi mo na, out of love, nagawa ko to? Yun. Ooh. Kahit di naman syempre sa relationship, boss, wala, sa friends, out of love, sa kaibigan ko, nagawa ko to. Hindi ko akalang magagawa ko, ganun. Okay. So parang in general? In general, boss. Sige, tingin ko out of love. Nadala ko yung family ko sa ibang bansa para magbakasyon. Out of love yun. Parang nung time na yun, I realized na priceless pala talaga yung feeling na makita ng magulang mo na, or makita sila na nawawala yung mga mata nila, kakangiti or kakatawa sa ibang bansa. Sarap sa pakiramdam, boss, siguro, no? Oo, iba pala feeling, parang gano'n. Sinubukan ko lang nag-work. Yeah. Sabi ko, ano pala pakiramdam naman? Out of love yun. When was that? Kung kailan tanongin, bossing? Naman, that was 2022. So, medyo, after, wala na ba ng pandemic nun? After na nun, wala na. Wala na masyado. Ano feeling nung, like, surprise ba yun? O hindi naman? Planado naman talaga na... Well, alam ko, binook ko sila a month before talagang lang agad. Parang after Christmas ata, 5 days kami nag-Taiwan ata, nila mama. Tapos kasama yung dalawa kong tita. Kulit mga parang mga bata nakapunta ng Enchanted Kingdom. Yeah, I heard Taiwan is very like goods. Ganda, sabi nila. Paborito ko doon. Parati akong napunta doon. Taiwan. Dami ko rin nakikita even my friends when they go to Taiwan. Talagang. Tsaka lapit Alam mo yun. Ilang oras? Or 1 to 2 hours lang ang Taiwan. Tama ba? Mga 1.5. Solid. Yun, ganda. Ayun. Pero when it comes to, boss, relationship, hindi naman kailangan na buong experiences mo when it comes to love. Ano yung masasabi mong out of love nagawa ko to para sa partner ko? Out of love nagawa ko sa partner ko. Parang because of love siguro nagawa ko na magawa yung mga bagay na hindi ko kayang gawin. So for example, before, gigising ng maaga, magluluto,
Tapos susunduin siya Yeah. sa kanto nila. Mm. Mga ganung bagay. Mm. Alam mo, because of love, nagagawa mo yun. Ay, kaya ko pala yun. Kaya Mga pala, ganun. no? Ito pa, nagiging creative ka. Parang hindi routine. Oo, hindi siya, parang, the more you do it, the more you discover yourself. Parang ganun. Mm. Because pero aim mo lang talaga nun is, you just want to show love. Yeah. So, ayun. Yun lang. Yeah. What was the greatest thing na natutunan mo out of it? Like, okay, buhos ako ng love to a person. Hindi naman kailangan to specific person lang. Kunwari, noon pa, ganito. In general, sa lahat ng experiences mo, bossing ko, anong pinaka natutunan mo when it comes to love? Natutunan ko when it comes to love, na you should love. I will stick on what I said or kung ano yung napanood mo. Natutunan ko na you must give it unconditionally. Wala kang hihilingin na kapalit. But it doesn't mean na yung partner mo is dapat tanggap lang ng tanggap. Mas nakampante siya na mahal ka lang niya. But you should also think you guys should have an unconditional love to each other. Para maging siya, para balance kayo. And then at the same time, what I learned, love should be a triangle. Dapat talaga may Panginoon. Yeah. Kasi we people, we tend to make mistakes. We tend to make flaws. So, pag nagkamali yan, di ba, parang isipon na, ay, di ako mahal nito, ganito, ganyan. But, parang isang araw, may realize mo na, ubus ng pagmamahal mo. The more na meron kang Panginoon, siya yung magbubuhos ng love sa inyong dalawa. Kaya kayong dalawa, alam mo yun, napupuno lang ng pagmamahal sa isa't isa. Ganun, ewan ko, ganun. Yeah. Speaking of parang nauubos, naalala ko lang yung term na falling out of love, boss. Yung parang magigising ka na lang daw bigla one day. Shucks, ba't ganun? Parang di ko na mahal Ganun. Oo. Yeah. Well, ang tao kasi talaga is talagang may ganun siya na isang araw hindi mo mahal yung kahit mama mo isang araw parang ayaw mong kausapin mama mo. 'Di ba? Ang disenyo ng tao ganun meron siya limitasyon Yeah. Kaya nga ang tao lang mortal lang tayo, 'di ba? Yeah. And falling out of love, it is a case na hindi siya basta feeling you chose it Kasi for me pare, love is an action. So kapag siya ay hindi siya ano ko ba sasabihin? Feeling lang yun na kunyari nakampante ka sa tao na yun. And then nasabi mo na yung partner ko parang hindi ko na mahal, parang mas gusto ko na siya. Parang ganun. Ayun ang pagkakaintindi ko sa falling out of love. So, ibig sabihin kasi, you chose to entertain that feeling na akala mo pagmamahal. Diba? So, kaya nga, diba, ang sabi ng Ben and Ben, pipiliin kita araw-araw. Mas okay yun. Diba? Mas okay yung ganong thinking instead of mamahalin kita araw-araw. Diba? Kasi hindi pwedeng araw-araw mahal mo yung partner mo. Kahit papa mo, kahit mama mo, hindi araw-araw mahal mo yan. Diba? Yun lang yun May time ba na ewan ko kung familiar ka, bossing, dun sa kanta na yung Multo, yung sikat ngayon, yung Multo ng Cup of Joe. May time ba na feeling mo meron ka pang multo? Hindi man sa love, pero feeling mo sa life mo. Meron. Ano ba ibig sabihin ng multo ng Cup of Joe? Para kasi ang pagkakaintindi ko, multo yung parang bagay na naghahunt pa rin sa'yo ngayon. Siguro ako, kunwari ako boss, multo ko.
Ikaw? Ang multo ko kasi, boss, personal talaga na before mawala yung grandmother ko, what if parang nag-spend pa ako ng more time kasama siya nung gabing yun. Hindi ko kasi alam. Pinanghihinayangan. Yung parang ganun, boss. Tapos hanggang ngayon, dinadalaw ka pa rin ng thought na yun, ganun. Teka lang. Ano kaya yun? Sorry, pero pare, halos lahat ng ginawa ko, I can say na wala akong regret eh. Yun naman ng maganda, boss. Oo parang, ewan ko, pero siguro ang bilis ko mag-move on sa part na yun na kung sakaling pinanghihinayangan ko. Parang, sana pala ginawa ko na to, ganito, ganyan. Tas, parang, siguro nakapag-move on na ako dun, kaya hindi na ako hinahunt nun. Ayun. Pero, if I'm going to to answer a simple question like that, ano yung pinanghinayangan ko? Yeah. Kasi past tense na eh. Yeah. Pinanghinayangan ko siguro yung mga oras na sana nung bata pa lang ako ganito na yung ginawa ko. Sana nagnegosyo na ako bata pa lang ako. Mga ganun siguro, no? Kahit maliit lang, alam mo yun. Baka iba na ngayon, no? Baka iba na yung nangyari. Ayun. Sorry may nakukuha ko ba sa akin? Oo, boss. Sa tayo. Alam mo ba, ang comment nila dito, daming natututunan. Dami daw talaga natututunan when it comes to you. Kaya inaabangan ka talaga nila, bossing. Ako din. Ako din talaga, boss. Kaya thank you. Legit yan. Yan mga comment sa akin. Hindi ko lang guys talaga ma-play yung hangin kasi makaka-copyright ako eh. Pasensya na kayo. Pero alam nyo namang laging naka-play sa, alam mo ba, boss? Piniplay ko yun. Hindi ko alam na sa'yo yun. Wow! Thank you, brother. Oo, boss. Nung piniplay ko yun, nalaman ko lang nitong siguro mga ilang times ko na play. Si ano yan, si ganito, si kuya, si ganito. Ay, ganun baka ako. Kaya yun yung ginagawa ko lagi ng content dati, way back pa ng what ifs ko, mga ganyan. Yung hangin. Thank you. Sim. Thank you din, boss. Thank you. Solid talaga ng solid ng kanta. Ano ba para sa iyo yung message ng hangin, boss? Okay. Hangin is about unconditional love. So, metaphorically, ang kwento niyan is actually it came from a friend eh. From friends. How they describe love. So, it's unconditional na handa akong yakapin ang sapo ng iyong dala. So, kahit sino ka pa, ano pang dala mong hangin, handa akong yakapin yan. Martir na pag-ibig ang tulad ng ang hangin. Ang pagkakagawa ng hangin ko dyan is martir yung pagmamahal dyan. So, kahit anong dala mo, kasi ang hangin, it can be an unos, it can be a cold air, it could be warm air, di ba? Alam mo yun, marami siyang pwedeng dala. Bagyo pa nga minsan, di ba? Di lang bagyo, minsan tropical storm. Alam mo yun? Di ba? Cyclone. So, inalintulad niya lang na kahit sino ka pa, mamahalin kita. Ganon niya ginawa yung kanta. Ganon si hangin ng Ino. Ganda, boss. Actually, hindi ko experience yun eh. Experience ng madaming tao yun. So, kaya maraming nakarelate, boss. Ay, salamat po. Salamat. Ganda, bossing. Kailan mo to sinulat? Sorry, wala pa akong idea, boss. Kaya ngayon pala talaga ako nagtatanong. Oo. It's okay, kaya tayo ngayon, nag-uusap para magkakilanlan. Bossing. Salamat. Para pag nakita tayo in person, wala nang ilangan, bro. Boss. Sim. Ayun. Ano ulit yung tanong mo? Kailan mo to nasulat? Naisulat? Oo. Actually, 2019. Nandun pa kami nun sa... Nakatira pa kami nun sa QC. Sa may Amaryllis. Somewhere there. Tapos, iba tono nun. Tapos, nung lumipat na kami ng bahay, which is called Paya Mansion 1. Nag-iba na ulit yung tono niya. So, yung tono na naririnig nyo ngayon, yun na yung tono niya, 2020. Pandemic ko siya ginawa. Sayang. Wala.
Alam mo, wala kang balak, di ba minsan nagre-release sila ng parang, ito yung draft version ng ganito. Wala kang balak ng ganun, boss? Or wala na yung file na yun, boss? Nandito siya. Nandito. Oo, nandito siya sa phone. Ang problema lang, wala sa tono. As in, wasak. Pero alam mo, solid nun. Solid kung someday may chance kaming marinig yun. Na yung draft version ng hangin. Like, paano. Ewan ko kung meron na nun Ewan ko kung na-post mo na yun, bossing Kasi di talaga ako, di ko sure kung meron na ba. Nakapag-upload ka na ba ng ganun na ito? Wala. Hindi ko pa masyadong inaano yung banda ko So, siguro, one of these days, this year, of course, I will, kasi may plano akong gawin this year for the band. So, if you guys are watching, meron akong bagong song na hopefully mapakinggan nyo. Sana next month. Ayun. And hopefully pa-play mo ulit. Gagamitin natin to sa Wheel Talks, boss. Literal yan. I-spam natin yan dito. Uy, wag! Uy, nakakaiya! Uy! Boss, alam mo, spam na spam sa akin yung hangin na yan. Spam na spam sa akin yung hangin, boss. Salamat. Yeah, solid. May date na ba? Wala pang date. Kung kailan? Wala pang date. So, teaser. Wala pa rin, boss. Wala pang teaser. Wala pang teaser dahil di pa tapos yung music video. And, ayun, marami pang inaayos. Solid. Pero solid din yung, ako mismo na gustuhan ko yung kanta. So, hopefully, ma-share ko sa inyo agad. Pero may glimpse ba kami about San? Ito, nakakatawa yung kwento nun kasi nagkaroon ako ng crush. Tapos nilagay ko yung sarili ko sa isang sapatos ng isang tao na sobrang patay na patay sa taong yun na nakita niya lang somewhere. Parang ganun. Yung parang hindi ko na makikita to ulit. Yung ganun? Hindi ganun. Parang ano niya, isang beses niya palang nakita pero mahal na niya. Yun. Okay, ganun, gets. Yung feeling na gets. Sana kami na neto. Parang ganung feeling. Then hopefully maparinig ko na sa inyo kagad. Pa-release na agad, boss, nang ma-play na. Sige, I will. Sana this year. Bossing. Oo. May nakapilang 3 kanta na So, hopefully mailabas ko na this year. Ayun. Solid. Ano yung sinasabi nila dito? Paano natapos? Di ko din alam, boss. Paano natapos? Ang ano ba yung kanta na hangin? Ewan ko. Basta natapos siya ng ganon. Ayun. Yeah. Hopefully mapakinggan nyo. Ayun, ano sinasabi nila dito? Love at first sight. Yun, love at first sight. Yun yung feeling nung kanta na yun. Love at first sight. May ganun ka ba, boss? I mean, sabi mo kanina, nilagay mo lang yung sarili mo sa POV ng ibang tao Pero nagkaroon ka ba ng ganun na, oy, love kita. Ganun agad. Uy, parang trip mo na siya. Parang ganun. Oo. Parang, may ganun ba ako? Pero yung mga ganun kasi nag-fade ka agad yan Yeah. Nag-fade away ka agad yan. Oo. Oo naman, I can say oo. Oo, I can say. Pero ano yun? Alam mo yung, na yan, yung feeling na yun, masaya yun. Pero, ito kasi alam mo naman, pag may nakita ka sa kanya na ay, may boyfriend na, ayoko na. Parang magsha-shutdown agad na ganun no? Mismo yun. Pero kung gaano ka-intense yung, kasi yung iba, ramdam ko siya, boss nung mga high school ako, ganun ako, parang, uy, no, yun, yung babaeng yun. Pero pag malaman mo mamaya, may kasama, wait, huwag na. Pas. Pero kung gaano ka-intense, ganun din kabiglaan mag-shot yun Diba? Ang galing nakakatawa. Excited ako sa song na yan. Boss. Feeling ko, sorry. Thank you, brother. Wala ba kaming teaser ng title? Because. Parang ang chorus niya kasi, because tonight, I've been looking for that kind of smile. I was there when I saw into your eyes. Ganun. Na-excite ako, boss. Diba? Things that I've been searching for miles. Can you be mine?
Can you be mine? Ganun siya. Nai-excite ako, Hanip. Nai-excite ako. Spam malala sa akin to sa sa Weird Talks. Grabe naman. Kada clip madadaan sa FYP. Puro yun yung gamit. Excited ako, boss. Ay, wow, thank you, Ilang brother. content kasi nagawa ko rin, boss, sa sa hangin na yan. Kaya, pag magpi-play ako ng what if ko. Kasi trademark ko yun, bossing. Parang, yun nga, bread and butter ko yung what if, quiz, ganun. Although, ako hate ko nagkakaroon ng what ifs sa live. Pero, yun yung naging content ko na Ikaw, boss, although sabi mo naman kanina, wala ka namang regrets. Mabalik lang tayo, boss. Nagkaroon ka ba ng time na meron kang what ifs sa past mo? What if kaya kong palitan yung ganito, palitan yung ganyan. Ganun ba? Yeah, yung parang what if mas may ginawa pa ako. Mga ganun, baka sakaling. Oo naman. Actually, I can answer that when I was moving on. Oo, ang dami kong what if nun. What if ginawa ko yung kinausap ko na lang siya ng ganito? What if kinausap na lang kita ng ganyan? Oo naman, I can say. Mabilis ka ba move on, boss? Di ko lang natanong eh. Oo. Hindi rin eh. Hindi rin. Matagal yung proseso ko eh. Sobrang matagal yung proseso ko. Sobrang wala eh. Talagang out of ka talaga, no? Parati yung out of mind. Parang overthinking parati. Stress ka na. Nagigising ka matutulog ka ng 2:00, magigising ka ng 4:00. Yeah. Stress ka na nun eh. Pag ganun na yung nangyayari sa'yo. Yeah. Ako hindi. I can answer hindi. Kasi ako nung first love ko dati, yung na-in love ka. Tapos, alam mo, ito kwento lang mabilis. Alam mo, na-in love ako dati. First love ko yun eh. Tapos, sabi niya sa'yo. Pag nakatapos na tayo ng pag-aaral, tayo na. Bang. Talaga. Anyway, yun na nga. May nangyari. Valid naman yung pinagdadaanan. Yeah. Sabi niya, okay, tama na, ayoko na. Sabi ko, paano? Sabi mo. Di ba sabi? Sim. Wala, iyak talaga. Di ba? Iyak ako nun. Sim. Umiyak ako sa mama ko nun. Legit yun. Iyak ako. Sabi ko, Ma, ba't ganun? Ganto ganyan. Ay, nako. Iba feeling nun, boss, And quick lang naman. Ano ba? Noong time ba na dati mga una-unang love encounters, kinukwento mo talaga sa mama mo or sa parents mo? After nung first love ko, hindi na. Ako dati nahihiya ako na paano ba sasabihin na na-reject ako? Parang pero literal yun na boss, pag umiyak ka sa parents mo, parang maiiyak ka talagang Ay, ganito. Awit talaga. Awit talaga, bro. Awit talaga yun. Diba? Ang hassle talaga. Yung tipong kailangan mo na talaga ikwento to sa nanay mo kasi masakit yung ginawa sa'yo. Totoo yan. Nakakatawa. So, share ko lang. So, hindi mabilis. Hindi ka pala mabilis, Koy, mag-move on. Hindi mabilis. Oo, alam mo, nung time na yun, parang, yun, bro? Alam mo, coping mechanism ko nun, sabi ko, gagawin kong busy sarili ko. First year college ako nun. Trabaho ako. Yun. Trabaho ako nun sa Jollibee. Yun. Sige, gagawin kong busy sarili ko. Para di siya maisip, no? Oo, para di mo siya maisip. Yun pala itatanungin ko sa'yo, Kuis eh. Kung okay lang ako tanungin, can you walk me through it? Paano ka nakapag-move on? Kasi, di ba, yun nga, subjective, iba-iba tayo ng pag-move on. Ako kasi, boss, pag nag-move on ako, baliktad talagang babasahin ko lahat nung convo namin, magbabackread ako, boss, hanggat sa, para kung sinasaktan sarili ko, tinitignan ko, ako lang lagi may chat siya, wala, yung ganun. Hanggang sa masanay ako na, ba sila ulo to ba't di ako nire-replyan ito pala nung mga time na yun, yung mga ganun, hanggat sa mainis na ako, mapalitan na lang, bahala ka na sa buhay mo, yung ganun. Ikaw, boss, can you walk me through it, paano ka nag-move on? Actually, may pagkakapares tayo doon na babasahin mo yung convo nyo.
yung sasaktan mo yung sarili mo. Kasi nga, Carino brutal eh. Gusto ko brutal ako eh. Ganun. The more na mas sinasaktan ako, mas alam ko makakapag-move on ako. Ganun. Parang, babalik ka sa mga lugar na kung saan kayo nagkikita. Ayun. Kakainin mo yung mga pagkain na kinakain nyo dati. Na, alam mo, it's very memorable pag kinain mo to. Yeah. So, you will wear what you wore do sa place na yun. Ganon. Pare, brutal. Sakit, boss. Ramdam ko talaga, bossing. No joke. Rock and roll. No joke. Di ba? Kasi ang buhay ko, dalawa lang. Rock and roll lang ang buhay ko. So gusto ko, saktan ko yung sarili ko. O nga magpatatong ng madami. Tapos, yung ganyan lang, hindi ko kain lambot. Mga tipong ganun. So, well, kidding aside, pero, there's, may mga bagay na nagpapaalala sa'yo, sa kanya. Yeah. Alalahanin mo yun. Puntahan mo yun. Kung kaya mo rin magbigay pa ng something sa kanya na kaya surpresahin mo siya ng regalo, bigay mo. Yeah. Itapon niya, wala kang pakialam. Di ba? So, iba-iba tayo ng way eh. Pero, ang pinaka nag-work sa akin is, the more you go through it sa memories nyo, sa memory niyong dalawa, pare, I know kasi, alam ko kasi at the end of the tunnel, there's a light na pag napuntahan ko to, tapos na. Tapos na talaga. Para siyang para siyang, alam mo yung, ito rin bro sobrang tricky kasi ng life kasi wala kang pattern. Yeah. Diba? Mismo. Walang blueprint. Wala, diba? So, para kang nangangapa sa dilim, paano ko to gagawin, paano ko to gaganyanin, alam mo yun. Yep. Pero ako, talagang lang bro, dasal talaga. Oo, dasal talaga. Nag-ano pa ako nun, pare, na bumalik ako ng ministry nun, tumugtog ulit ako sa church. Ganong level. Kasi, me alone can't do this, bro. Yeah. Kung di ko yung ginawa, hindi mo ko kausap ngayon, bro, I tell you. Kasi, love will kill you. Maraming, nga sinasabi ko, di ba? To the extremes yan. Yeah. Walang gitna, bro. Walang gray area. Black and white. Ganun siya kalala. Ganun siya ganun siya ka-brutal. Ganun siya ginawa. Di ba? Kasi, looking back do sa, alam mo yun, nung Lenten season natin. Yes. Nung Holy Week. Yes. Siguro naman, napanood mo na yung Passion of the Christ. Because ang pagmamahal sa atin ni Jesus, ilang beses siyang hinampas ng kung ano-ano, di ba? So, going back, ganun siya ginawa Ganun ang disenyo ng pagmamahal. Di ba? Love can move a mountain, kung ano yan. Pero literal, mararamdaman mo na ganun kanya i-move, di ba? Yeah. Kasi, but, ang pagmamahal kasi, it is something na depende sa'yo kung paano mo aalagaan Depende sa'yo kung paano mo gagamitin Diba? Kung paano ka makakapag move on, gagamitin mo na maayos yan. Kung paano mo siya mamahalin ng tama ulit, gagamitin mo yan. Yung pagmamahal na pag may bago ka nang nakilala, gagamitin mo yan. Ang pinakamahalaga dito sa lahat, bro, hindi parating emotion. Yep. Gamitin mo utak, pre. Yep. Hindi parating emotional, yung puso, susundin mo dahil sabi ng puso. Hindi ganun yun. Heart can be deceiving, pare. Gagamitin mo parati utak mo. Ganun. Ganun ang matalinong pagmamahal. Legit. Ganun siya. Legit. Yes, sir. Hindi laging heart lang. Your heart can be deceiving, bro.
Ayun, if I'm going to answer the first question you asked me, heart can be deceiving. What's my motto in life? Heart can be deceiving. Dapat matalino ka. There. Yun ang motto. Yes. Pero legit yun, boss. Legit feeling. Iba kasi kapag pag laging pinapaira lang lagi natin yung emotions natin. Yes. Saan sana tayo dadalhin yan eh. Mismo. Ito din to answer the question na yung kanina na mas pipiliin ko ba na matulog ng galit o kakausapin ko na siya. Actually, because ang galit is emotion eh. Yeah. So if you're going to, alam mo yun, ilalagay mo muna yung galit na yan, mas makakapag-usap kayo maayos eh. Mas makakapag-communicate kayo na maayos. Parang pause muna. Pause muna, pare. Pause muna. Dapat talaga sa larangan ng pagmamahalan o ng pag-ibig, utak ang ginagamit, hindi parating puso. Yun. Gets. Felt, boss. Pero ngayon, boss, matanong ko lang, are you happy? Happy ka na, boss? Like, out of 10? Sobra. Out of 10? 11, pare. Solid, bossing. Yes. Ito, kung okay lang tanongin, pwede rin naman mag-pass, boss. Ano ka ba ngayon? Single ka ba ngayon, boss? No. Happy for you, bossing. Happy for you, Yes, bossing. sir. Yes, sir. Ano, Masaya. iba? Yung 11? That's 11, pare. Sobrang saya ko. double. Yes. Merong naka-spam dito. Ano daw message mo sa younger yo in general? Actually na-answer ko na yan dati. Ay, yun. Di ko pa napanood if ever man. Oo, boss. Actually, hindi ko siya di ko siya na video or what. Parang when I was talking to my girlfriend. Okay. Parang ang ganda ng question na yun. Ano sasabihin ko sa'yo? Alam mo sasabihin ko kay Yo? Yeah. Tuloy mo lahat ng gusto mo. I know for sure na pag napuntahan mo yung ngayon, masaya ka. Lahat ng gusto mong pagdaanan, lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo, gawin mo lang. And I know, somewhere there or somehow, you would know na kung ano yung sinasabi ko ngayon, na tama lahat ng desisyon mo or tama lahat ng mga pinagdaanan mo, you will agree with me. Kasi, di ba? Dapat, ganun mo tingnan ng life eh. Parang hindi siya, parang, gawin lang natin simple ang buhay. Huwag natin gawing komplikado. Di ba? Gawin mo lang yung tama, gawin mo lang yung, maging matalino ka lang in every decision or, yun na yun. Yun na yun. Felt, boss. Thank you, brother. The best talaga, the best. Wow. Talaga ba? Mag-iisang oras na parang wala pa ako nakukuha eh. Boss, parang wala ka pang nakukuha. Kung alam mo lang, hindi ko nga alam paano ko makiklip to. Pwede bang isang bagsakan ko na lang ilagay lahat? Kasi grabe, boss. Grabe tong episode. No joke, no lie, no whatsoever. Ayoko nung boss. Pero, sabi ko sa'yo, kinukwento ko na sa kanila sa stream yun. Sabi ko, ako naman yung gusto kong magtanong kasi gusto kong matuto. Gusto kong marami nakaka-interact kasi na people na feeling ko dati, hindi ko kayang kausapin. Ayun, legit yun, boss. Kaya ako masaya. Okay. Kasi, boss, syempre, nag-start ako, nag-share ako, no? Okay lang, boss. Sorry, quick lang to. Go! Boss? Nag-start kasi ako 2022. 2022 ako nag-podcast. So, medyo, na-cut off kasi graduate ako ng college, blah, 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 and everything. So, karoon ng problems so, medyo, up and down ako. So, parang feel ko dati, gusto ko rin parang gusto kong makausap din yung mga idol ko. Gusto ko rin makausap yung mga taong pinapanood ko lang sa phone ko, pinapanood ko lang sa screen. Pero kaya ko ba? Sabi kong ganun. So, parang unti-unti naman ngayon na, iba pala feeling ng, eto na, hindi
ito yung achievement na hindi matatawaran yung makausap mo yung mga tao na feeling mo dati hindi mo kayang kausapin. Hindi sa ka dun, boss. Kaya Wow, thank you po. Thank you bossing ko sa Thank sa you. pag-agree. Legit yun. Mm. Yun nga boss, 1 hour naman na tayo. And 1 hour lang naman talaga tong stream natin, bossing. Ito na lang, last na. Last na to? Sigurado ka? Last na to, boss. Last. Hindi, I mean, baka gusto mo pang pahabain or what? Hindi, ikaw boss, ikaw naman boss. Ikaw lang inaalala ko. Siyempre. Oo. I'm good. Sige boss. Kahit sakto natin 11:40 sa time natin. No problem. Okay, boss. Sige. No problem. Ayun. Kasi gusto ko rin bumawi sa'yo sabi ko. Ay, hindi boss. Bawing-bawi ka na. Ikaw pa ba? Hindi, kasi nahiya talaga ako. Sa totoo lang, brother. Nahiya ako dito. May message ko ba to? Nagkaganon ako kagabi. Sabi ko, hindi, kailangan ko i-message to. He needs to know what I'm going through. Sobrang, sorry talaga. Sobrang importante talaga. Wala yun, bossing. Tsaka, yun, kailangan mong gawin yun, boss. Naniniwala, doon ako lagi naman naniniwala sa life na parang ito, mas need yun. Kasi, ako, nakakapaghintay kami, boss. And may hintay ka namin. Yung mga urgent talaga na need tapusin, iba yun, boss. Baga, thank you for understanding, brother. boss. Ayun, maraming tawag doon. May mga tanong sa akin dati when it comes to, lang din, sa life in general, na, sorry, brother, to catch you. Pero, may I know, how old are you? Kung hindi, okay lang. Okay lang, boss. 25, boss. Gets. Okay. 25, bossing. 25. Alam mo kagandahan sa'yo, brother. You want to learn. Maganda yun. Laking bagay yun. Thank you, bossing. And if I'm going to answer also yung question mo, na sasabihin ko dun sa'yo dati, huwag kang mapapagod magutom. Pare, legit, ang dami mo makukuha talaga. Ay, nako. Legit yan, boss. Yun, wala lang. Share ko lang. Tapos, sorry. Ayun, maraming tatanong din sa akin kasi, bossing, na parang feel nila wala na silang kakampi, na parang, alam mo yung sukong-suko na ako sa life, gano'n. I wanna give up. Anong pwede mong... Anong take ko dun? Yeah. Anong pwede ko ibigay? Actually kasi siguro dahil matanda na ako, no? Siguro, ako kung sasagutin ko rin, brother, I'm 34 na rin . So, sa buhay na meron ako ngayon, parang, kasi ang mga kaibigan natin, nandyan yan, di ba? But, not anytime wala sila. Alam mo yun, hindi sila available. Diba? May ganun talaga. Ako talaga, kung kasagutin ko yan, with all honesty, ang Panginoon lang talaga. Sorry, pero nagiging Di, boss. Ako gusto ko yan. Ako, legit, boss, gusto ko kasi ako tinuturing ko si Lord as tropa ko . Kakampi ko yan . Tropa ko yan. Yun yung kagandahan dun. Kung ang pakiramdam mo ay nahihirapan ka na or what, meron kang Diyos na pwede mong kausapin. Ako, ito ang prayer ko parate whenever I feel na, before, when I was moving on, yung anxiety, sobrang lala nun sa akin, bro. Hindi ako nagkakape. Kasi once na magkape ako, mag-overthink ako lalo. Mas magiging... Hindi ka, so in general, di ka coffee drinker, boss? Or nun lang? Doon, nagko-coffee talaga ako every hapon. Pero, nung nag-move on ako, pare, legit, ayoko talaga magkape kasi mas magkakaroon ng activity yung utak ko . Hindi ko ginagawa yun. Yeah. So, ganun ko yun ginawa. Tapos, ayun, ano nga ulit yung question? Yung parang take mo sa mga taong feeling nila wala silang kakampi and they wanna give up. Yeah. Parang, ito din kung ang buhay na to, so kung sa estado mo ngayon, pakiramdam mo, ang buhay mo is, mahirap na wala kang kakampi. Number 1, meron kang Diyos. Yes. You can pray. Yes. You can pray na, Lord, baka pwedeng tanggalin mo tong nararamdaman ko na to kasi hindi siya maganda. Hindi ko gusto. Ngayon,
if this is part of you testing me, of my faith to you, pwede bang yakapin mo lang ako dito sa journey na to? Mas naging ganun yung prayer ko. Yung prayer ko, bro. Parang, kailangan kong maramdam. Ganun eh. Hayok na hayok ako sa yakap niya. You know what, bro? Ako naramdaman ko, niyakap talaga ako. Mararamdaman ko sa katawan ko na niyakap niya ako. So, sa akin pause ka muna. If you feel like, wala na akong kakampi and whatever it is, pause ka muna, pray, and then, go on with your life. Tsaka ano din, bro, number 2, talk to someone. Yep. Ba naman kasi, hindi mo sila nilalapitan, hindi ikaw yung lumalapit. Yep. Kasi, busy din yung mga tao nasa paligid mo, di ba? Meron silang personal na mga pinagdadaanan. Baka kailangan mo din, ikaw na yung mag-approach sa mga tao. Diba? Ganun yun eh. And, sa buhay kasi natin, ito pa, isa pang motto, bro, to answer the first question. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Lagi mo naririnig pero true. True, totoo yun. Kailangan mo pa rin kumilos kahit kahit mayroon ka ng Diyos, kailangan mo pa rin kumilos. Yeah. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin na, ito na yung pinagdadaanan ko, ganito ganyan. Bigla na lang may lalapit sa iyo na, alam ko pinagdadaanan mo. Hindi ganoon. 'Di ba? So, ganun siya, bro. Ganun na ano. Ayun. Ano yung last prayer mo, bossing, na tingin mo nasagot? Nasagot ni Lord? Yun talaga yung natatandaan ko. Prayer ko, sana Lord, ang ibigay mo sa akin, Kristiyano. Oh. Literal talaga, nagkagulatan kami na, ikaw din? Di ko akalain ikaw din. Tapos, alam mo yun, parang, alam mo yun, stars yung mata mo. Yeah. Really? Ito kasi nangyari, nagkausap kami. Nag-usap kami ganyan, share. Actually, ako kasi, ang ginagawa ko noon, tumutugtog na ako sa music. Talaga? Saan ka? Dito, sa church na to, sa Victory. Ikaw din? Sabi ko, para nag-i-start na ako. Nagkakaroon na ako ng... alam mo yun, nagkakaroon ka na ng idea na, teka Lord, I'm asking him, teka Lord, teka lang baka naman pwede mo nang bigyan mo pa ako ng ibang confirmation bago ko sabihin. Baka nag-assume ako, ito yun eh. Diba? Baka nag-assume lang ako. Ayoko naman. Oo. Kasi sabi ko sa kanya kay Lord, pagdating dito, pwede ba ikaw pa din? Kasi ayoko manghialam dito. Parang ganun. Yes. Nagkausap, nagkakilanlan. Sabi ko, ang daming checklist na ito. Okay to Siya mo ba to? Sabi ko, ikaw to? Siya to? Ayun? Lord, yan ba yun, Lord? Okay, sige. yun, ganun ko siya na. Sarap siguro sabihin, bossing, na no? Pag parang masasabi mo sa kanya na, pinag-pray kita eh. Answered prayer ka eh. Ganun din siya. Kaya ako nasabi na confirmation ko. Kasi kung ano din yung pinagdarasal niya, yun din yung binigay sa kanya. Sabi niya rin ganito, ito yun? Siya yun, Lord? Ito yun? Ang pangit na ito eh! Hindi ganun, boss. Sure ako hindi hiniling kay Lord yun. Pero boss, ganun. Sarap sa feeling nun, boss. Yung masasabi mo na, pinag-pray kita eh, answered prayer kita. Yes, sir. Ganon ko siya Ganon ko siya tinake. Kaya kayo, magdasal kayo. Legit yun, boss. Diba? Legit na laging mayroon talagang laging mayroong kakampi. Yun din. Ay, nakaspam pala dito, boss. Sorry. Favorite Bible verse mo daw? Wala akong ganyan eh. Hindi ko kabisado yung mga Bible. Ako, boss, talaga mahina ako sa ganyan yung Bible verse. Mahina ako sa ganyan. Pero mas more of iniintindi ko yung verses. Actually, chapters. Ayun.
Alam mo yun? Ako kasi kung ano yung huli kong Bible verse na feeling ko yun yung favorite ko eh. Sorry na lang Ganun ako eh. Kuwari, dati alam ko yung Jeremiah 29:11. Hindi ko na nga alam kung ano ba yun eh. Tapos nagandahan ako. Okay, favorite ko to. And nung Holy Week may nabasa ako, nag-faith, laro kami dito faith jar, yung bumubunot kami. Parang And Jesus Wept. Cool. Yeah, And Jesus Wept yung pangalan nung, yung verse. Okay, favorite ko to ulit. Tapos hanggang sa makalimutan ko na ulit siya, nang makakita kong bago, ito, ganun, kaya ala ko din sa mga verses, pero... Mahina talaga ako dun. Oo. Ay, nako. John daw pala yun, John 11:30, di ba? Di kayo alam nyo. Very good. Very good. Ako, hindi ko alam, basta alam ko lang in Jesus wept, na may kakampi ka, na naiiyak din si Lord, hindi ka mag-isang nalulungkot din si Lord para sa'yo. Yan. Ang ganda ng. Boss. Di ba? May kasama ka talaga kahit saan. Parang go-to prayer mo, bossing, kapag thankful ka. Ayan. Paano mo nasasabing, Lord, thank you. Gano'n nga lang, oy, thank you Gano'n. Oo. Simpleng thank you talaga. Simpleng thank you. Parang, alam mo, kasi ganito eh, mapapa-thank you ka talaga ng thank you. Kasi, higit pa sa hiniling mo yung binigay niya. Yeah. Ganon ko siya i-take. Yeah. Kung akalain, talaga. Ito yun? Ayun. May time ba na na ako madalas hindi mo madalas pala. Natatanong ko din sarili ko na, deserve ko ba to? Parang mapapatanong ka rin minsan kay Lord na, even sa happy moments and sa sad moments mo, mapapatanong ka. Ako kasi boss talaga, legit, sa sad moments ko, napatanong ako nun. Eto, kwento ko na lang, bossing, para ma-introduce ko rin si self ko. Wala kasi si Lola ko nitong February 28 lang, boss. I'm sorry, brother. Ngayon, so parang bigla pa lang nagbo-boom kasi yung career ko ngayon, bossing. Parang ngayon pa lang pumapalo. So matagal ko na siyang dinidream, ngayon siya pumapalo. Tapos parang naging prayer ko ron kay Lord. Di naman ako nagtampo, pero malungkot talaga ako. Sabi ko sa kanya, Lord, ba't naman ganon? Ngayon pa lang ako nagsisimula eh. Ngayon pa lang ako ngayon ko pa lang sa kanila mapapa-experience yung sarap ng buhay. Bakit naman biglang ganon? So meron ako moments, bossing, na deserve ko ba to? Parang ginagawa ko naman lahat nung Ikaw ba, boss? Ano yung moment na masasabi mong natanong mo si Lord? Kung meron man na, deserve ko ba to? Ganon. Marami akong ganyan, pero actually pag nakatanggap ako ng, kunyari, parang tingin ko bonus na I just did my job and I'm happy na I did my job. Nagawa ko ng trabaho ng maayos and all. Tapos, alam mo yun, binayaran ka. Parang teka lang, parang di ko deserve to eh. Yun. Thank you ganun ako. Diba? Thank you na lang talaga ako eh. Pero tingin ko, bro, isa pinagdadaanan. Yun nga eh, kasi things are coming on your way, tas biglang ganito. Boss. Kasi ganito yan eh, the way I see it, if I'm going to analyze. Puro tinitingnan niya rin na, sige nga, bigay ko tayo sa ito. Pero tatanggalin ko yung ganito. Ikaw ba, sa akin ka pa rin ba? Kaya mo ba? Parang ganito. Yeah. Totoo. Pero, different journey na yan. Journey. Tsaka nakakatuwa na sinasagot niya talaga yung mga prayer, boss. Ito, masingit ko lang ulit si sarili ko. Nakakatuwa na sinasagot niya yung prayer. Kasi pinray ko nun na parang gusto kong malaman kamusta ba yung lola ko. Kasi syempre marami akong boss na di nasabi. So parang gusto ko lang malaman kamusta ba si lola ko. So parang nanaginip ako. Pinakita sa akin ni lola yung ganito okay naman ako. Ganito itsura nung ano ba parang na-curious ako. Sabi ko, ano ba itsura ng after mong mamatay? Sabi ko, gano'n tinanong ko siya. Tapos pinakita niya, ito, ganito. Gabi na daw nun. Puro bulaklak, mailaw, may fireworks pa. Ganyan, maganda pala. Oh my God. Pero wag mo akong kunin Sabi ko, marami pa akong gusto sa buhay ko. Pero yun ang pinaka naalala ko. So feeling ko, parang sinagot ni Lord na, ganun kalala, okay yan lola mo. Yun Kinilibutan ako, bro. Hindi, legit yun, boss.
after, no, ano, parang doon ako naging okay. Doon ako naging okay nung nalaman ko yun. God gave you a peace. Grabe yun, Oo. Kasi, ang sabi sa akin nila mama, ito mabilis lang, sorry, nag-over, Hindi, boss, go lang tayo. Share ko lang, kasi nung namatay I don't know if you know, si Eman Nemedes, kaibigan namin. Tinanong ako ni mama, kasi napanaginipan ko nun si Eman Sabi sa akin ni mama, anong nakita mo na? Maraming ilaw? Maliwanag? Sabi ko, oo man, nandun kami sa taas nun Nasa taas kami ng mataas na tower. Tapos, daming ilaw. And he's happy, sabi ko sa kanya. Tumaba nga siya sa panaginip Sabi ni mama, oh, okay siya. Naging okay siya ngayon. Sabi ko, kaya yung kinukwento mo, teka lang, ba't parang parehas ng confirmation? Nilabutan ako. Teka lang pare, teka. Bossing. Legit yun. Doon niya inano sa akin na ano siya. At saka tumaba din siya. Legit yun, boss. No joke. Hindi ako nagjo-joke. I-end ko yung stream ko ngayon kung magjo-joke ako. Hindi ako nagjo-joke. Tumaba talaga, lola. Kasi, sabi ko, diba itsura mo ngayon? Parang, okay siya. Okay talaga siya. Tsaka, yun. Yun, boss. Ewan ko. Basta ako, iwan na. Basta yun. Basta yun. Oo, totoo. Saya na. Para yun, thank you Lord. Yun, thank you Lord for, for answering. May tanong nila dito. May tanong sila dito May tanong nila. Grabe, kinilabutan ako. Oo, Musim, boss. Greatest what if daw ni Kuya Yo. Parang wala namang what if si Boss Yoko Greatest what if. Greatest white meron. Greatest what if. What if mayaman ako? Yun. Talaga, no? Talagang... Wala. What if mayaman ako? But pinanganak ulit ako. Pero meron ako, yung experiences ko na meron ako dito sa life na to. Dala mo. Dinala ko na. What if ganun? yung alam mo gagawin mo. Alam mo gagawin mo agad. Oo, ganun. Yun nga, diba? Alam mo na gagawin mo agad. Parang, what if ganun ang life ko? Wala lang. Ayun. Grabe. Solid. Ayun, boss. Ito, last boss. Ikaw, message mo na lang sa mga nagsusupport sa'yo. Patuloy, bossing ko. Ayun. Sa lahat ng mga nakakapanood sa akin ngayon, and sa lahat ng nanonood dito sa simpleng usapan namin ni Will Talks. Grabe, thank you, bossing. Thank you, brother. Message ko lang is, thank you for supporting me dito sa journey ko na to. Kasi sa journey ko na to, masaya ako. And sobrang gusto ko lang din i-share yung pakiramdam ko na sobrang saya. So, in this coming days, of course, I will do my job to entertain you guys, to give you content, something like that. So, maraming salamat. Kasi, alam nyo, isa lang naman para akong bata na ginagawa ka lang yung mga pangarap ko dati kasi meron akong chance. Alam mo yun? Pero nakakatawa kasi. Kayo, nandun kayo. Ayun lang. So, maraming salamat. No words can explain how much I thank you guys. Yun lang. Maraming salamat. Thank you din, bossing. Ako talaga, sabi ko nga kanina, boss, very, very thankful ako kasi talagang sinagot mo agad, boss, nung alam nyo ba, guys, walang G agad, sabi ni Kuis. G talaga. Set natin. Sabi ko, ay, grabe. Parang, di ko talaga ini-expect na makakausap kita, boss. Ako, ayoko kasing na parang, collab na gano'n. Ako, more on tinuturing ko ng kwentuhan lang talaga Gusto ko makipag-kwentuhan lang. Gusto ko matuto talaga, boss. Ayun. Huwag natin gawing komplikado. Oo. Kaya pansin mo, boss, ako magsasorry sa'yo. Pansin mo, wala akong binigay na flow, wala akong binigay na script, wala talagang anything. Sabi ko, kaya kanina, guys, kanina lang kami nag-setup. Yun nga yung unang meetup natin na walang camera. Hindi rin kami nakapag-usap ni bossing ng before to. Sabi ko, boss, ayun, magla-live. Sige, boss, live invite na lang. Kaya, ayun, talagang kwentuhan at unfiltered lang. Yun lang, boss. Thank you.
Thank you talaga, Kuis. Maraming salamat po. And ayun, Sa time mo, waiting na lang po ma-release yung kanta nyo. Because, boss. Maraming sabi. Di ko na po patatagalin. Thank you, Kuis Yo. Maraming salamat po. Thank you, brother. Thank you po. Maraming salamat sa oras nyo. Opo. Bye-bye! Bye-bye, bossing. Thank you.